Praise sound check. Amen. Praise God. Before anything else, can we give our best clap of praise sa ating Panginoon? Amen, church. Yung mas malakas pa dyan, can we give our best clap of praise to our Lord God? Ayan. Hallelujah. Isang mabiyaya at isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating ngitian ang ating mga katabi sa umagang ito? Ayan, bigyan mo ng matamis ng ngiti sapagkat ang araw na ito ay ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang araw na ito ay napakaganda. Amen po ba? Amen? Sa umagang ito, church, tayo ay sama-sama na magpupuri sa ating Diyos. Amen po ba? Sa umagang ito, tayo ay sama-sama ipangalandakan ang mabubuting ginawa ng Panginoon sa atin sa isang buong linggo. And I want to read Psalm 29 verse 2. It says here, "Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness." Uulitin ko po, in Psalm 29 verse 2, "Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness." Amen? Ibig sabihin daw po ay nararapat na ibalik natin sa Panginoon ang ating pagsamba sa Kanya sa umagang ito. Amen? And I believe na naging generous ang ating Lord sa isang buong linggo sa atin. Amen? Naging generous ang Panginoon to provide everything that we need from Monday hanggang sa araw na ito. And I believe, naniniwala ako na naging generous ang Panginoon upang iparanas sa atin ang Kaniyang kabutihan sa araw-araw na pinagtagumpayan natin, sa araw-araw na binibigay ng Lord para sa atin. And I believe na sa umagang ito, magiging generous din tayo sa ating pagbibigay ng ating mga pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba, church? Amen? Hindi natin titipirin ang ibibigay natin sa Panginoon because ang Diyos hindi naman tinipid ang kanyang kabutihan na ating naranasan sa isang buong linggo. Amen po ba, church? Amen? And if you are ready to pour out our worship, to pour out your prayer to the Lord, pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng Panginoon at mag-alay tayo ng ating opening prayer sa ating Lord. Sabi pa nga sa Psalm 29 verse 11, "The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace." Ulitin ko po, the Lord gives strength to His people, and the Lord blesses His people with peace. Iba yung peace na nararamdaman natin kapag meron ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba, church? Kaya yung kapahinga, yung peace of mind na nararanasan natin sa umagang ito, it is because of the Lord. It is because of the Lord's goodness in our lives. So right now, God wants us to pour out our hearts in worship, and God wants us to use us today. And kung ready tayo magpasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa umagang ito, can we lift our hands and pray to the Lord right now? Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa aming pagtitipon sa umagang ito, God. Salamat, O Diyos, na Ikaw yung rason, Panginoon, kung bakit kami naririto. Maraming salamat, Ama, na Ikaw ang dahilan ng aming pagparito. Wala nang iba, Panginoon, not our pastor, not a sister. Kung hindi, Lord, Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit naririto ang mga anak mo sa umagang ito. And if you are the reason, O God, nais mo, Panginoon, sa amin, na ang focus, O God, is sa iyo, Panginoon, lamang nakalaan, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Thank you, Lord, na sa isang buong linggo, Panginoon, danas namin ang iyong probasyon, Panginoon. Thank you, God, na sa isang buong linggo, Lord God, ipinaranas mo, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong habag, Panginoon, ang iyong mercy, yung unending love mo para sa amin, Panginoon. Salamat na sa isang buong linggo, kami, Panginoon, ay yung proteksyonan, Panginoon.
kami man, Lord, ay nakaranas ng matinding pagsubok, kami man, Panginoon, ay nakaranas ng saring-saring problema, Panginoon. Ngunit, Lord, thank you, God, sapagkat Ikaw yung aming matibay na sandigan, Panginoon. Salamat na sa'yo namin matatagpuan, Lord God, yung kapahingahan, O God, na hindi ka namin kailanman mararanasan sa mundong ito, Panginoon. At sa isang buong linggo, God, kami ay nagpagal, Panginoon. Kami ay naging busy. Meron kaming kanya-kanyang ginawa, Panginoon. Ngunit, Lord, sa aming kabisihan, Panginoon, Lord, laging nandoon, Lord God, yung grasya mo para sa amin, Panginoon. Sa gitna, Lord God, ng aming business, Lord God, Lord, nandun lagi, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, na Ikaw lamang, Panginoon, na sa iyo, O God, namin nararanasan ang lahat ng ito, Panginoon. Ang iyong sukdulang biyaya, ang iyong kabutihan, ang iyong faithfulness, Lord God, toward your people, Panginoon. So thank you, God. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang nais namin ibalik sa iyo sapagkat mabuti ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, noon, ngayon, at magpasawalang hanggan, Lord God. Yung kabutihan mo ay kailanman hindi magmamaliw, Panginoon. Yung kabutihan, yung pag-ibig mo, Lord, kailanman yon, Panginoon, ay hindi magbabago, O God. Danas na danas namin, Panginoon, sa araw-araw na kami, Panginoon, ay ginigising mo. Sa araw-araw, Panginoon, na kami, Lord God, ay buhay, may hininga, may kalakasan, Panginoon. Lord, dahil yun sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong grasya kung bakit kami naririto, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, kaya kami, Lord, nakakapagbigay ng aming pasasalamat. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay nakakaawit, nakakapalakpak ng aming mga kamay, nakakataas, O Diyos, ng aming mga boses, dahil yun sa iyo, Panginoon. So right now, O God, laging mabuti ka, Panginoon, sa amin, at nais namin sa araw na ito, Diyos, ipagdiwang, Lord God, i-celebrate, Panginoon, yung faithfulness and your greatness into our lives, O God. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, kami ay nagpapasakop sa iyong presensya. Holy Spirit, fill this place. Fill this place right now. Your presence, Panginoon, yun yung aming dinidesire sa umagang ito, Lord God. We are longing, Panginoon, to experience your presence today, Panginoon. We are longing, O God, to experience, Panginoon, yung paggalaw at yung pagkilos mo sa bawat isa na naririto sa umagang ito, Panginoon. And I believe, O God, kung ang anak mo ay handa, hindi ka madamot, iparanas, Panginoon, ng iyong presensya sa umagang ito, O God. So thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Aming pupunuin ng pagpupuri, ng pagsamba ang lugar na ito, Panginoon. Mula bata hanggang sa pinakamatanda sa lugar na ito, Panginoon. Lord, pagkilusan mo, Panginoon, mula dito hanggang sa harapan, Panginoon, pagkilusan mo ang lugar na ito, O Diyos, na walang ibang itinataas, na walang ibang itinatanghal, kung hindi ang dakilang pangalan mo, Jesus, ang Diyos na siyang nagbigay ng kalakasan sa amin sa umagang ito, ang Diyos na nagpalaya mula sa kasalanan, ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kanyang sukdulang biyaya sa bawat isa na narito, Panginoon. So thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa napakagandang araw na ibinigay mo para sa amin, Panginoon. And we will take this, Panginoon, as an opportunity, Lord, na muli kami, Panginoon, ay makakapag-alay ng aming papuri at pagsamba para sa iyo, Panginoon. Lord, we will take this opportunity, Panginoon, na minsan pa, O Diyos, may pangalandakan ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito, na walang ibang maitataas, na walang ibang maitatanghal, na walang ibang isisigaw, kundi ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari sa lugar na ito, Panginoon.
Lord, work within us, Panginoon. Work in our midst, O God. Work within our hearts, Lord God. Ready kami, Panginoon, na sakupin mo, O Diyos, ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Lord, pagkilusan mo nga sa aming pagbibigay ng aming papuri sa iyo, sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa aming pakikinig ng mga salita mo, sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering hanggang sa aming closing prayer, O God. Lord, we declare victory upon victory, Panginoon. Kami ay tumatayo, Lord God, bilang mga anak mo, Panginoon, na victorious, O God. Kami ay tumatayo dito sa harapan, Panginoon, hindi bilang anak mo lang, Panginoon, kung hindi bilang mga anak mo, Panginoon, bilang mga lingkod mo, O Diyos, sa umagang ito, God. Thank you, Jesus. Bless your people, Panginoon, sa umagang ito. And we're ready, Lord, and prepared, O God, kung ano man, Panginoon, ang iyong ibubuhos mula dyan sa iyong trono, Panginoon, sa umagang ito, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Nararapat lamang na sa iyo binabalik ang lahat, ang pinakamataas na paggalang, pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, at tanggapin mo, O Diyos, ang aming palakpakan sa umagang ito. Tanggapin mo, Panginoon, ang tinig ng mga anak mo, Lord God, sa umagang ito. Thank you, Jesus, and we give back, O God, the highest praise, glory, and honor to you alone. Amen and amen. Thank you, Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Handa na bang bawat isa? Excited na ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Sa umagang ito, welcome natin yung presensya ng Panginoon at hindi tayo magfo-focus sa paligid natin. Amen ba? I-welcome natin yung ating Panginoon sa ating kalagitnaan at sambahin natin siya habang siya ay nasa ating kalagitnaan. Ibigay natin yung the best. Amen ba? I-invite natin ng Lord pero ang awitan natin ay mababa. Hindi yun deserve ng Lord. Amen? Buksan natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan, at damhin natin yung presensya niya at bigyan natin siya ng the best na pagsamba at pagpupuri sa umagang ito. Amen? Pagkat ang ating papupurihan ay ang hari. Hallelujah! Pwede bang palakpakan natin ating Panginoon? Yung palakpak na para sa hari. Come on, church! Kahit konti ang bilang natin, ang palakpakan natin ay para sa Diyos. Amen. Ibibigay natin yung the best clap. Minsan pa para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! We praise you, Jesus! We praise you, Jesus! Hindi lang ako ang sisigaw dito, tayong lahat. We praise you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Ang lahat ng pagpupuri ay bigkasin niyo, church. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, Lord God. Punuin namin ang lugar na to ng pagsamba, pagpupuri para sa iyo, Lord God. Hallelujah! Hallelujah, Lord God! You are welcome in this place, Panginoon, at amin kang itataas, Lord God. We praise you, Jesus! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Clap your hands, church! Sabay-sabay nating awitin, church. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you.
King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Yes, Lord God. Hallelujah. Minsan pa nga, church. You know that I love you, Lord. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are not made. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Salamat, Panginoon, and forever and ever I'll give my praises to you. Minsan pa, church. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. King of majesty, oh King of majesty. Sabay-sabay, church. Have one Desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Oh King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. We thank you, Jesus. And forever and ever I'll give my praises to you. Sa'yo lamang, Lord God. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. For the last time and forever. And forever and ever I'll give my praises to you. Hallelujah. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Yes, Lord. We praise your name, Lord God. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms and never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I want to be with you. I want to be with you. Hallelujah. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms
and never let me go. I want to spend eternity with you, and now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I want to be with you, I want to be with you, now you're near. Everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you, now you're near. Everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Yes, Lord. Hallelujah. Ang lahat ng awiting ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Lord God. Salamat, Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Mga awiting ito ay gawin nating panalangin sa ating Panginoon. Lord, open our eyes, Panginoon, sabi dun sa kanta. Minsan, Panginoon, sa dami ng nangyayari sa aming mga buhay, bukas man yung aming mga mata, Panginoon, hindi namin nakikita yung mga ginagawa mo, Lord God. Bukas man yung aming mga tenga, pero hindi namin naririnig yung nais mong pakinggan namin, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa oras na to, Lord God, nais naming buksan yung aming mga puso. Hindi yung aming pisikal na mga mata, Panginoon. Bagkus, yung mga mata ng aming mga puso, Lord God, para makita namin, Panginoon, yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, yung pag-ibig mo, Lord God, yung presensya mo ay maranasan namin, Panginoon. Nang sa ganun, Lord God, hindi namin mapipigilan yung aming mga sarili na bigkasin na mahal ka namin, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pagmamahal sa oras na to, Lord God. Oh, hallelujah. Open our eyes, Panginoon. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Worship you, Panginoon. Worship you, God, Jesus. We worship you, Lord God. Worship you, Jesus. Open our eyes, Lord. I want to see Jesus. To touch Him and say that I love Him. Open our ears. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Sing it, church. Open my eyes.
want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Minsan pa, church. Open my eyes, Lord. Yes, Lord God. I want to see Jesus. Oh, hallelujah. To reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Come open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Jesus, I've ever wondered how much I love you. Every day I'll stand in your presence, giving all to you. I'll never want to be far away from you. When I go astray, reaching out for me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Sing it, church. With you. Take me deeper. Take me deeper. Deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sing it, church. I've ever wondered how much I love you. Every day I'll
shall stand in your presence, giving all to you. And I'll never want to be far away from you. When I go astray, I'll find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Sing it, church, with all your hearts. of you. Draw me closer and closer to your heart. Oh, Jesus, Jesus, I'm in love. Sing it, church. Jesus, I'm in love with you. Sing it, church. Jesus, I'm in love We sing it for the Lord. with you. Oh, take me deeper, Lord God. Take me deeper. Deeper in love with you. Deeper. Oh, we worship your name, Panginoon. with you. Let's worship our God. Hallelujah. Jesus, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer. Sing it, church. Let's sing it again. We're so in love sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Lord, we're longing for you, Jesus. Patuloy mo kaming ilapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Let us love you, Panginoon, with all our hearts. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Let's sing it, church. How much do I love
So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. Minsan pa, church, how much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want to? So much that I'll give my life for you. Let's sing it with all our hearts. Sing it, church. For our Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Draw me closer, deeper to your heart. We worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I want more of you. We want more of you, Jesus. I want more. We want more of you, Jesus. Of you. We want more of you, Jesus. Draw me closer. Oh, we want more. Closer. We want more, Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Oh, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. And draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Let's sing it with all our heart. Jesus, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Oh, Jesus,
Jesus, I'm in love. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Take me Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Napakasarap ng awit sa iyo, Panginoon. Oh, Jesus. Jesus, I want more of you. Yes, Lord. Jesus, I want more Yes, Lord. of you. Draw me closer. Let's worship the Lord. Closer. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah. We worship you. Oh, we worship you. Ah, we thank you, Lord. Thank you, Lord. I want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you. Jesus, we love you more than anything. Jesus, we love you, we love you, we love you more than anything. Oh, we love you, Jesus. Jesus, we love you, love you, I love you more than anything. Yes, Lord, I love you, God. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you more than anything. Hallelujah. We love you. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Lord God. Lahat ng pagsamba, pagpupuri, pagdakila at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ang lahat nga ng anak ng Diyos ay ibigay yung the best clap of praise para sa ating Panginoon. Jesus, thank you, Lord. Amen.
So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napaganda na yung mensahe po ng kanta na dapat lagi po tayong in love kay Jesus. Amen po ba? Kapag in love po tayo kay Jesus, walang bagay, walang may kukumpara sa anumang bagay na ibibigay ng mundong ito. Kapag tayo po in love kay Jesus, walang ihigit yung kagalakan nating naranasan. Kapag in love po tayo kay Jesus, hindi tayo mawawala sa kanyang kalooban. Amen po. Kaya habang tayo'y tumatagal bilang Kristiyano, the more na umiinit yung ating pagmamahal sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tayong lahat po, yumuko. Panginoon, maraming salamat po sa napagandang umaga na pinagkalmo sa amin. Salamat po, Diyos, sapagkat tuwing kami ay sama-samang sumasamba, nagpupuri sa lugar nito, hindi mo kami binigo, kundi pinaparanas mo sa amin yung banal na presensya mo sa bawat isa sa amin. Sa tuwing kami nagpupunta dito, Lord, ay naranasan po namin yung pagkilos, naranasan po namin yung revelation mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa lugar nito, kapag sa araw po ng Sunday, gawin po naming sagrado, gawin po naming banal, Panginoon, sa lugar sapagkat ang lugar nito ay nandito ang iyong presensya, Panginoon. Kaya salamat mo ng marami, pagpalang bawat isa, ano man yung mga salita mo na yung pag-aralan, naming pagbulay-bulayan, basbasan mo at pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So ang topic po natin ay self-deception. Ayan po yung self-deception. Then parang panlilin lang sa sarili. Ang text po natin ay makikita sa Santiago chapter 1 verse 22. Sabi dito sa Santiago, sabi ng Apostol Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Amen po ba mga kapatid? Pakiano yan? Bigyan po natin ng diin yung dinadaya ninyo ang iyong sarili. Ang panlinin lang sa sarili ay isa sa mga pinakabanayad at pinakapanganib na espiritual na kondisyon na maaaring maranasan ng isang tao. Amen po ba? Pagkano ko yung outline? Ulitin ko, ang paninilang sa sarili ay isa sa mga pinakabanayad at mapanganib na espiritual na kondisyon na maaring maranasan ng isang tao. So bakit sinabing mapanganib? Sapagkat kapag sinabing mapanganib, bakit mapanganib? Dahil kapag nililin lang natin, dinadaya natin ang ating sarili, parang sinisira natin ang ating future. Amen po? Parang sinisira natin yung napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Sinisira natin yung purpose at layunin ng Diyos kung bakit po tayo nilikha. Sinisira natin yung pagkatawag ng Diyos. Yun po yung dahilan kung bakit mapanganib kung dinadaya natin ang ating mga sarili. Amen po ba mga kapatid? Bakit mapanganib? Kasi katulad po ng isang bakal na kapag ang bakal na yan ay kinalawang na, ang bakal na yun, yung sariling kalawang ng bakal, siya ang maninira sa kanya. So ganun din tayong mga Kristiyano. Kapag dinadaya natin ang ating mga sarili, sarili mismo nating, ibig sabihin na, ang sarili nating mismo ang sumisira sa ating sarili. Kaya mapanganib.
Kaya sabi pa dito, marami ang nabubuhay sa ilalim ng ilusyon na nakikinig sila ng tama sa Diyos dahil alam nila ang banal na kasulatan. Ulitin ko, marami ang nabubuhay na nasa ilalim ng ilusyon na nakikinig sila ng tama sa Diyos dahil alam nila ang mga banal na scripture o kaya kasulatan. Dumadalo sa pagsamba o nagsasagawa ng mga gawaing pangrelihiyon. Ngunit ang kanilang mga puso ay hindi sumusunod sa katotohanan. So maraming tao ay nakakarinig sila ng salita ng ating Panginoon. Maraming mga tao ay umaayon sila. Kumbaga, nakukonvince sila sa salita ng ating Panginoon. Kumbaga, umaamin sila. Kumbaga, dahil sa revelation o kaya sa power, sa liwanag, salita ng ating Panginoon, nakukonvince sila na, oo, tama nga yung salita ng ating Panginoon. Dumadalo man sila sa pagsamba o nagsasagawa ng mga gawaing pangrelisyon, ngunit ang kanilang mga puso ay hindi sumusunod sa katotohanan. So meron pong pandaraya na nangyayari. Sa mundong ito, makikita po natin na marami pong factors para magkakaroon po ng pandaraya. Katulad na lamang po sa social media, lalo lang doon sa Facebook. Akala mo ang ganda-ganda sa Facebook. Kapag ipost nila sa social media. Maganda siya dahil filtered pala yung pagkakuha. Pero kapag tinitignan mo sa personal, hindi pala maganda. Kapag tinitignan mo pinokos mo ang kanyang mukha doon sa pinost niya sa social media, ang puti-puti niya. Pagkita mo sa personal, ang itim-itim pala. So yun po yung nagagawa ng cellphone ngayon, pandaraya. Kaya dahil sa pandaraya, marami pong nasasaktan, marami pong napapahamak, marami pong nadidismaya dahil sa pandaraya ng cellphone. Ayan. Punta tayo doon sa the nature of ang kalikasan ng pandadaya ng sarili. The nature of self-deception. Wala yung aking meron. Kaya sabi dito, na si Santiago, James warns Christian not to merely hear the word of God, to do it. Kasi ito, nagbabala si Apostol Santiago sa mga Kristiyano na huwag lamang makinig sa salita, kundi gawin ito. Ang pakikinig ng walang pagsunod ay humantong sa pandaraya sa sarili. Din ko, James warns Christian not to merely hear the word of God. Kailangan ang Kristiyano ay binabalaan ni Apostol Santiago na hindi lamang pakikinggan ang salita ng Diyos, kundi dapat po natin ito isagawa. Kaya ito, hearing without obedience leads to self-deception. So, ibig sabihin na ang pakikinig ng walang pagsunod ay humantong sa pagdaraya sa sarili. So, kapag pinapakinggan mo lang at hindi mo ito sinusunod, dinadaya na, ibig sabihin, humahantong sa pandaraya sa sarili. Katulad po halimbawa, nagpa-check up tayo dahil meron tayong sakit. Sabi ng doktor, sir, ito yung bawal sa'yo. Bawal ang taba, bawal ang maalat, bawal ang matamis. So, yun po yung advice ng doktor. So, dahil tayo ay nasanay sa ganong kinakain natin, kumbaga, nahihirapan po tayong mag-diet.
So dahil nahirapan ka mag-diet, hindi mo napigilan, okay, hindi mo sinunod yung advice ng doktor. Kaya ang ginawa mo is, kahit bawal, ginagawa mo. So sa panang salita, sino ang ating dinadaya? Yung doktor o yung sarili natin? Siyempre, ang dinadaya natin ay yung sarili. So yun po ang ibig sabihin na ang pakikinig ng walang pagsunod ay umahantong sa pagdaraya sa sarili. Amen po ba mga kapatid? So yan po yung nature ng self-deception. Sabi doon sa, meron bang verse dyan? Ayan, wala. Sabi pa dito na, ang pagkaalam na kung ano ang tama ay hindi nagpapatama sa isang tao, kundi ginagawa lamang nito. Ang pandaraya sa sarili ay kadalasang umuunlad kung mayroong kumpante at pagmamataas. So, ibig sabihin na natitrigger yung ating self-deception kung, kumbaga, kumpante po tayo sa ating sitwasyon. Kumbaga, okay ka na. Kumbaga, wala nang sa'yo, wala ka nang okay na sa lahat. Komportable ka. Kumbaga, nasa comfort zone ka. Kaya sabi ito, ang pandaraya sa sarili ay kadalasang umuunlad kung mayroong kumpante at pagmamataas. So, ibig sabihin, o kaya natitrigger yung ating self-deception kung tayo ay meron tayong pride. Kung tayo ay kumpante sa ating kalagayan. Dahil walang problema, dahil walang pagsubok, hindi na tayo nananalangin kay God. Kumbaga, hindi na tayo dagdag devotion sa ating Panginoon dahil wala ka ng problema. Kumbaga, ayos na. Maayos ang lahat ng bagay. Yung pangarap mo ay napagtagumpayan mo na. Kumbaga, nasa tugarog ka na ng katagumpayan, kaya kumpante ka na. O kaya magiging mayabang ka na, magiging mataas ka na. Kumbaga parang hindi mo na kino-consider yung devotion mo kay God. Hindi ka na lumalapit kay God kasi wala ka nang kailangan sa Kanya. Yun po isang bagay para magkaroon tayo ng self-deception. So, ang magandang halimbawa dito ay dito sa may Matthew chapter 23 verse 27 to 28. Matthew chapter 23 verse 27 to 28. Sinaway ni Jesus ang mga Pariseo dahil nagtitiwala sila sa panlabas na anyo ng relisyon, ngunit kulang sa katapatan ng puso. Basahin po natin ang Matthew chapter 23 verse 27. Kabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. So doon po sa puntod po ng mga namatay na libing sa sementeryo, ang ganda-ganda sa labas. Amen po ba? Talagang pinapaganda nila sa labas. Pero after a year, okay, after 5 years, after 10 years, kapag binuksan mo yon, ay puro kalansay ang laman. Napakaganda sa labas, pero sa loob ay napakapangit. Sa verse 27 at 28, ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. So, ibig sabihin na ang panlabas na inyo ay ito ay nakakalinlang. Ang akala natin yung nagsusuot ng barong Tagarog ay maganda ang kanyang puso.
Yung mga nagsusuot ng mga barong Tagalog, yung nagsusuot ng magagarang kasuotan, ang akala natin ay magaganda yung kanilang motibo sa kanilang kapwa-tao. Kaya, ang panlabas na kanyo ng tao, wag po tayong tumitingin. Amen po ba, mga batid? Kailangan ang titignan natin ay doon sa kalooban niya. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao ay mabubuti. Ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kaya maraming mga tao ay nalinlang sila dahil sa ganitong ginagawa ng tao. Di ba maraming mga tao ay uso ngayon ay yung scammer. Napakaganda yung kanilang pananalita. Talagang yung kapag sila ay nagpaliwanag sa kanilang mga i-introduce na pagkakakitaan, talagang hindi mo maisip na na nalokohin ka. Hindi mo maisip na na walang pagkakamali ang mga ito. Kaya dahil po sa napakagandang paliwanag ng mga taong ganon, napakaganda yung kanilang kasuotan, yun pala ay sa loob-looban nila, meron silang masamang hangarin. So nagbubukang silang matuwid sa panlabas na anyo na tiwali. Sa parehong paraan, maaring magmukhang banal ang isang tao sa harap ng iba, ngunit walang laman sa harap ng Diyos. Ulitin ko, maaring magmukhang banal ang isang tao sa harap ng iba, ngunit walang laman sa harap ng Diyos. Ang Diyos po ay labas man o loob, nakikita niya. Yun ang masaklap sa bawat isa sa atin. So kailangan wag tayo basta-basta maniwala. Napaka-delikado yung taong napakaganda sa labas pero sa loob pala ay bulok. Katulad po ng isang prutas, ang kinis-kinis sa labas, pero kapag binuksan mo, bulok pala ito. Punong-puno ng uod. Yun po yung nature ng self-deception. Nagmumula sa puso. Nagmumula sa loob. So, susunod is yung susunod na paki-slide. Common forms of self-deception. Ano po ba itong mga common form of self-deception? Una is hearing without doing. Kumbaga, nagsasabi ka sa anak mo pero hindi mo ginagawa. O kaya, nakikinig ka pero hindi mo ginagawa. Kumbaga, nakikinig ka kay doktor na bawal ito pero hindi mo ginagawa. Sino ang niloloko mo ay ang iyong sarili. Paano ka gumaling? Magtataka ka na lamang kung bakit hindi gumagaling yung sakit mo. Ang dahilan is at hindi mo sinunod yung sinabi ng doktor. Kumbaga, nalinlang, ibig sabihin nagkaroon tayo ng nilinlang natin ang ating sarili. Yung pakikinig na hindi ginagawa. Kaya sa ito, marami ang dumadalos sa pagsamba, nakikinig ng mga sermon at sumasang-ayon pa nga sa katotohanan, ngunit hindi ito isinasagawa. Yan po ay isang form o karaniwang anyo ng paninilang, yung nakikinig tayo pero hindi natin sinasagawa. Sabi ni Santiago sa chapter 1 verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos, tignang mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura.
So, yun po yung una. Kapag nakikinig lang tayo, dinadaya natin ang kapag hindi natin sinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Kumbaga, parang walang silbi yung pagpunta mo sa church kung taga-pakinig ka lamang. Parang nanood ka lang ng sinihan na na wala pong halaga sa buhay mo. Kaya ginawa, sabi ito na para hindi masayang yung ating oras sa pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon, sa ating pagsamba kapag araw po ng Sunday, hindi lamang nating pakinggan ang salita ng Diyos, kundi isasagawa po natin. Amen po ba mga batid? Isasagawa po natin ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo sinasagawa, yan ay isang form ng self-deception. Pangalawa is yung faith without works. Pananampalataya na walang mga gawa. Sinasabi mo, Lord, kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa iyo. Lord, kahit sunod-sunod na trahedya, pagsubok ang aking maranasan, susunod pa rin ako sa iyo. So dumating ang pagsubok, hindi napakinggan ni Lord yung panalangin mo, nag-complain ka kay Lord. Kumbaga, lumayo ka na sa Kanya. Nasaan ang tunay na pananampalataya? Kaya ang tunay na pananampalataya na may kalakip na gawa ay may kabuluhan niyon. Ngunit ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay isang self-deception. So ang ilan ay nagsasabing mayroon silang pananampalataya, ngunit walang ipinapakitang ebidensya nito sa kanilang buhay. Parang sinasabi nila na kahit mamatay na ako bukas, naniniwala ako na ligtas ako. Pero wala naman mabubuting gawa ang nakikita mo sa kanya. Yung kanyang faith ay hindi mo nakikita yung ebidensya ng mga mabubuting gawa. Ang tunay na pananampalataya ay yung makikita mo sa kanya, yung mabubuting gawa. Kapag sinabi niyang merong siyang faith, naranasan niya, kumbaga nagkaroon siya ng faith sa ating Panginoon, yung kanyang ginagawa naman ay hindi nakikita yung kabutihan, walang ebidensya na makikita sa kanyang buhay. So ang ibig sabihin yun ay nililinlang mo, magkaroon ka ng self-deception. Isang self-deception yun. Amen po ba mga batid? At sinasabi, Lord, kahit anong mangyari, Panginoon, ay hindi magbabago yung pagtingin ko sa iyo. Lord, kahit halimbawa yung anak mo kaya asawa mo kaya kamag-anak mo ay naka-confine sa hospital at pabalik-balik sa hospital, na panalangin natin, Lord, ipinagkakatiwala ko ang kagalingan ng asawa kong ito o kaya ng anak kong ito. So dahil hindi lahat ng bagay ay pakikinggan ni Lord yung ating mga panalangin. So dahil yung anak natin o kaya yung pasyente natin ay hindi gumagaling, so ang ginawa mo ngayon is pumunta ka sa mga magtatawas o kaya sa mga albularyo. Nasaan ang iyong pananampalataya? So ang tunay na pananampalataya, ano man ang mangyari, hindi mo nakikita yung sitwasyon, hindi man ipinakapakita pa ni Lord yung sitwasyon, dapat panindigan mo yung faith mo kay God. Kaya doon pumapasok yung self-deception, yung pananampalataya na walang kalakip na gawa. Yung salita ka ng salita na walang kalakip na gawa. Dakdak ka ng dakdak pero wala namang kalakip na gawa. Sinasabi mo Kristiyano ka pero Kristiyano ko lang kapag araw ng Sunday. Paglabas mo from Monday to Saturday ay buhay makamundo ka naman, wala kang pananampalataya. Nililinlang mo ang iyong sarili. Amen po ba mga kapatid?
Sabi doon sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, ibig sabihin, kapag naglilingkod ka kay God, sumasamba ka kay God, nagpupuri kay God, kailangan meron pong ebidensya. Meron pong nagpapakitang ebidensya sa ating buhay sa pamagitan ng pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Na ano ang sitwasyon mo, hindi magbabago yung faith mo. Kahit sineshake ni Lord yung buhay natin, hindi yung faith natin sa Kanya ay naka-intact. Nakatuon lagi ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun po yung tunay na pananampalataya. Pangatlo is faith without profession without possession. Parang sinasabi na lupa ko lahat yan. Di ba? Parang ganun kapag kung sa kayabangan na pinag-usapan, yan ay lupa namin yan. Ibig sabihin yung nagsasabi ka na hindi mo pagmamayari. Sinasabi mo na makakapasok ako sa kaharian ng Lord. Pero dahil hindi ka sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, hindi ka makakapasok. Yun ang ibig sabihin, pagpapahayag ng walang pag-aari. Kumbaga, yabang mo lang yun. Sabi mo na, yan ay kotse ko, yan ay bahay ko, yan ay mansion ko, yan ay lupa ko. So, paano maging lupa yan kung wala ka namang titulo, kung wala ka namang ebidensya? Yun ang ibig sabihin. Yun ay self-deception. Kaya sabi dito, marami ang nagbibigay katwiran sa kanilang pagsuway ng may mga damdaming hindi naman lubos na masama. Iniisip na naunawaan ng Diyos ang kanilang mga kahinaan. So, ibig sabihin na kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, sinasabi natin na naintindihan ako ni Lord, tao lang naman ako. Kapag nagkamali tayo, tao lang naman ako, nagkakasala. Di ba yun yung word natin? Kumbaga, gina-justify mo na hindi mo naapektuhan yung puso ng ating Panginoon. So bawat pagkakasala natin ay meron pong nalululungkot ang ating Panginoon. So sinasabi natin dahil po sa grasya ng ating Panginoon, ibig ko sabihin na yung grasya ng Diyos ay lisensya natin para patuloy po tayong magkasala. Tama po yun. Yung grasya ng Diyos ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon, mapapatawad po tayo. Amen po ba, mga kapatid? Pero kapag sinabi mong dahil sa kahinaan tao ka lang, kaya ka nagkakasala, question mark sa ating Diyos na buhay. Nagkakasala man tayo, dapat huwag tayo maging mayabang, kundi magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Meron man tayong nagawang pagkakasalanan, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong sabihin na, Lord, tao lang kasi ako kasi nagkakasala ako. Lord, ganito lang kasi nagkakasala. No, hindi. Dapat wag nating gawing sangkalan, kundi nagkakasala, meron man tayong kahinaan. Ang mahalaga is magpakumbaba po tayo na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Yun lang ang gustong mangyari, gustong makita ng Diyos sa atin. Na pinapatawad tayo ng ating Panginoon kapag tayo ay nagsisisi. Hindi yung mag-justify ka ba. Lord, alam ko naman na kaya ako nagagawa ito kasi tao lang ako na may kahinaan. So kapag ganon, yung pag-akalang yung pagpapahayag ng walang pag-aari. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21. Sabi doon, Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin niyan na kahit Panginoon ka ng Panginoon, ang akala mo ay makakapasok ka sa langit.
Lisensyado na para ikaw makapasok sa langit. Akala mo ay kabilang ka na doon sa kalangitan. Pero ang tunay na makakapasok lamang sa kalooban sa kanan ng Diyos ay yung sumusunod sa kanyang kalooban. Amen po ba mga kapatid? Kasi may mga verse sa Bible na kapag tumawag ka sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas ka na. Meron pong condition yun. Amen po ba? Tinatawag mo ang pangalan ng ating Panginoon pero hindi ka na sumasampalataya sa Kanya. Tinatawag mo ang pangalan ng ating Panginoon pero sinusuway mo naman siya. So, ang dapat gawin ay yung sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kapag nagpapayag ka na ibig sabihin, hindi lisensyado na makapunta ka sa langit dahil ikaw ay nagsisimba tuwing Sunday. Hindi lisensyado na makakapasok ka langit kasi laging perfect ang iyong attendance sa prayer meeting. Hindi lisensyado na makapasok ka sa langit. Yung every morning ay meron kang devotion. Kundi ang lisensya para tayo makapasok sa langit ay sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun po yung profession without possession. Pinapayag mo, nasa iyon, pero nasaan ang ebidensya mo? Madali magsabi na akin yan. Pero nasaan ang ebidensya mo? Sabi mo, akin yung lupang iyan. Nasaan yung titulo mo para masabi mo sa iyo yun? So, yun po yung pangatlong self-deception. Pangapat is, assuming God's approval. Assuming God's approval. Ito yung sinasabi ko kanina na parang nag-assume ka na pinatawad ka na ni Lord dahil ginagamit mo ginajustify mo yung sarili mo dahil mahina ka lang. Yung ina-assume mo na okay kay Lord dito kasi nakakaintindi naman ang Diyos. Parang ginajustify mo ang iyong sarili. Yung pagsang-ayon, pag-akalang may pagsang-ayon ang Diyos. Yan tulad ng sinabi kanina na huwag tayo magiging mayabang sa ating Panginoon. Huwag nating justify ang ating sarili. Amen. Alam ko, isa lang naman, isang beses lang naman. Alam ko, patatawin ako ni Lord. Gumawa ka ng isang pagkakamali. Kumbaga parang nauna yung sorry mo, Lord, isang beses na lang, hindi ko na gagawin, hindi ko na ulitin ito. Alam ko, Lord, naintindihan mo ako. Alam ko, Lord, naunawaan mo ako. So, hindi ganon ang dapat nasa isip natin. Yun ay, akala mo lang yun. Akala mo, tama sa paningin ng Diyos iyon. Feeling mo lang yun. Akala mo, okay kay Lord yun. Pero hindi po okay kay Lord yun. Isang uri ng self-deception. Ang akala mo yung taong dahil nakakotse siya, mayaman siya, kaya sinagot mo na siya. Yun pala yung kotse na hiniram niya ay yung kotse na ginamit niya ay hiniram niya pala o kaya ay niren niya pala. Pag-akalang may pagsang-ayon ang Diyos. Katulad din ng alam mo, isang binata kapag nanliligaw yan, talagang pagbibigyan ka. Kapag yan met mo sa church, pupunta yan. Pero kapag nagsama na kayo, kinasal na kayo, wala na. Hindi mo siya ma-invite sa church. Kaya po mga kabataan, wag kayong mag-assume na sumasang-ayon ang Diyos sa ganunong sitwasyon. Kundi salisikin natin o kaya pag-aralan natin. Amen po mga kapatid. So, ang akala natin ay matuwid tayo. Ang akala natin ay tama na yung ating mga ginagawa. Yun pala ay hindi tama.
So meron man tayong ginagamit man natin yung kahinahin dahil sa ating, nagkamali man tayo dahil sa ating kahinaan, ang Diyos ay laging nagpapatawad kapag tayo po ay nagsisisi sa Kanya. Amen po ba? Ibig sabihin, nagkamali man tayo, meron man tayong kahinaan, ang Diyos ay handa niya tayong patawarin kapag tayo ay nagsisi sa Kanya. Amen po ba? Next. Self-deception begins in the heart. Ayan. Ito yung root ng self-deception. The root of self-deception. Kaya sabi ito, ang paninilang sa sarili ay nagsisimula sa puso. Tama ito. Yung emotion natin. Doon sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Maraming tao napapahamak dahil nadadala sila sa kanilang emosyon. Nadadala sila sa damdamin ng kanilang puso. Lalo kapag tayo ay nagalit at nagpadala tayo sa ating emosyon, mapapahamak po tayo. Alam mo po doon sa office po namin talagang kapag nagalit ka doon, wag pang magpadala sa iyong emosyon. Pwede mong kapag nagpadala ka dahil sa galit mo, dahil sa ginawa ng bata, hindi ka sinunod, matigas ang ulo. Ilang beses mo pinagsabihan, 20 times na pinagsabihan pero ginawa niya pa rin, hindi maiwasan na ikaw ay magalit. Amen po ba? Pero yung galit na yon, dapat huwag ka magpadala. Gamitin po natin ang ating isip. Sabi ni Jeremiah, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Wala po makakaunawa sa puso ng tao. Hindi ko alam kung ano to. Alam ni Sister Kim ito, makakaya niya i-explain kung patungkol po sa mga emotion. Mga psychiatrist, mga psychologist graduate, alam nila yung mga iba-ibang emotion. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Amen po ba? Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So, ibig sabihin kapag pinairal mo ang puso mo, talagang mapapahamak ka. Madadaya ka talaga. Di ba kaya maraming mga kabataan na nadadaya, napapariwara, na napapahamak dahil sinusunod nila yung bugso na kanilang damdamin. Sinunod nila yung pitik na kanilang damdamin. Kahit masama yun ay sinunod nila. Sapagkat ang puso, ito ay mandaraya. Amen po ba mga kapatid? Kapag ang isang puso ay nagtitiwala sa damdamin, sa halip na sa salita ng Diyos, siya ay magiging mahina sa panlilinlang. Ang tanging pananggalang ay isang mapagpakumbaba at tapat na puso na sinusukat ang sarili sa pamagitan ng banal na kasulatan sa halip na personal na opinion. Dapat kapag ano yung naramdaman mo, huwag ka lang mag-stick doon. Kundi gagawin mo is, kung galit ka man, kung na-inlove ka man, kung ikaw ay nangangamba man, kung ano-ano pa dyan, natatakot. Gamitin mo ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Huwag kang makinig sa damdamin ng iyong puso. Sa pamagitan ng banal na kasulatan sa halip na personal na opinion. Kailangan i-measure mo ang iyong puso. Sukatin mo ang ating puso hindi sa mga personal na opinion, hindi sa naramdaman, kundi dapat ang sukatan natin, ang magiging precautionary measure natin, hindi ang opinion ng tao, hindi ang social media na napapanood natin, kundi dapat ang magiging precaution na measure natin ay ang salita ng Diyos para hindi po tayo malinlang. Amen po ba? Yan po yung ugat ng self-deception. Walang yung puso, di ba? Alam mo yung maraming mga ganun na nag-asawa na sabi ng magulang, wag yan kasi alam mo naman ang pinanggalingan. Alam mo yung family background nila. So dahil yung babae ay mas matimbang yung timbang ng tibok ng kanyang puso kaysa yung opinion ng kanyang nanay na meron pong nalalaman,
na alam niya yung family background, anong nangyari dahil sino yung damdamin niya na after a year, after 2 years, after 3 years, nagsisi siya kasi binububog ng kanyang asawa. So, ang puso, ang ugat, para magkaroon tayo ng self-deception. Amen po ba? Ano ang mga lunas? The cure for self-deception. Number 1 is, suriin ang iyong sarili. Examine our heart. Examine yourself. Sabi doon sa 2 Corinto chapter 13 verse 5. Kaya maraming nangyayari sa mundong ito. Nalililang ang tao dahil sa puso. Ang lalaki, ang puso nila ay puso ng babae. Ang babae, ang puso nila ay lalaki. So, hindi po normal na feelings yun. Talagang mandaraya ang puso. Amen. Maraming napapahamak dahil sa puso. Sabi na Apostol Pablo, subukin ninyo ang iyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. So, ibig sabihin ito na bago tayo, ano yung sitwasyon natin, ano yung mga sitwasyon natin, ano yung pinagdadaanan natin, ano yung nakikita natin, ano yung nararamdaman natin, ano yung bumabagabag sa ating isipan. Sabi na Apostol Pablo, subukin ninyo ang iyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. So, ibig sabihin yan na yung nararamdaman mo ba ay naka-align sa pananampalataya mo sa Diyos? Yung ginagawa mo ba, yung plano mo ba ay naka-align sa iyong pananampalataya? O naayon ba sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Yesus? O kaya ay nakabatay ba sa salita ng ating Panginoon? So, i-examine natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Ang ating sarili sa pamagitan ng ating pananampalataya. Katulad po ng mga doktor, bago sila magrekomenda o kaya magreseta o kaya mag-diagnose, uutusan tayo na mag-laboratory. Amen po ba? Kukunin yung dugo mo para i-examine yun para yung doktor ay magbigay siya ng tamang gamot. O kaya masabi niya na ito, mataas ang sugar mo. Ito ay, ito ang inumin mo yung pangpababa ng sugar. So, ganun din tayo. Para hindi tayo malinlang sa ating sarili, examine po natin ang ating Subukin ninyo ang iyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang iyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang na sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Yan. Ayan po yung una. Examine yourself. Kaya ang tapat na pagsusuri sa sarili ay nagpapakita ng tunay na spiritual na kalagayan. Kumbaga, nagkakaroon ka ng spiritual awareness. Ito ba ay, hindi ba ito nakaka-apekto sa aking pananampalataya kaya paglilingkod? Kumbaga, ito ba ay wala akong nasagasahan na tao? Pangalawa is magpasakop sa salita. Ang salita ng Diyos ay ang salmin na naglalantad kung sino talaga tayo. Tama. Kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kumbaga parang microscope ito na nakikita mo yung kamalian mo. Di ba yung microscope, lahat ng mga maliliit na, anong tawag doon? Yung maliliit na germs ba yun? Anong tawag doon? Halimbawa yung tae ng aso, kapag hindi mo makikita yung kung anong mga doon, microbe mo. Pero kapag nilagay mo sa microscope, makikita mo yung mga parasite doon, okay, mga uod na nililiit.
So ganun, magpasakop po tayo sa salita ng, the more na nagbabasa po ng salita ng Diyos, the more na nakikita natin ang ating sarili. Amen po ba mga kapatid? Dapat nating hayaan itong itama, sawayin at baguhin tayo. So, ibig sabihin na ay accept natin ang salita ng Diyos na itama kung ano yung hindi nararapat sa atin. Kung ano yung mga factors na nagpapalayo sa ating Panginoon. Kung ano yung mga factors para hindi tayo malinlang. Hayaan natin na sawayin tayo, kaya ituwid tayo ng salita at baguhin tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen po. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, itatama niya tayo. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, sasawayin niya tayo na mali yan, hindi, dapat wag mong gawin yan. At ang salita ng Diyos ay binabago niya tayo. So, dahil ang salita ng Diyos ay siya yung gabay natin, binabago niya yung ating pananaw, binabago niya yung ating tama yung ating pananaw at ang pag-iisip. Pangatlo is magsisi at sumunod. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagsunod. Tama ito na true repentance, ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagsunod. Tama ito kung kunwari ka lang nagsisisi, walang tunay na pagsunod. Kung meron tayong tunay na repentance, meron po tayong nagbubunga ito ng pagsunod. Amen po ba mga kapatid? Kapag tayo nagsisisi, ititigil natin ang paninilang sa ating sarili at nagsisimulang lumakad sa katotohanan. Ulitin, kapag tayo ay nagsisisi, ititigil natin ang paninilang sa ating sarili at nagsisimulang lumakad sa katotohanan. Sabi sabihin na kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, ititigil natin, kumbaga, yung self-decision natin ay mapipigilan. At magsisimula tayong lumakad sa katotohanan. Last is manalangin, prayer. Manalangin para sa spiritual na pagkilala. Prayer for discernment. Pray for spiritual discernment. Dapat yung kailangan natin na baka parang, alam niyo doon sa tagal ko, hindi ko namin pinagyayabang, sa tagal ko na nagtatrabaho sa Lingap Center, lagi kong sinasabi sa mga bata na kilis nyo pa lang, nababasa ko na. Amoy nyo pa lang, alam ko na. Kumbaga parang, kilos pa lang yung bata, alam mo na na may intensyon na hindi maganda. Kilos pa lang ng bata, pananalitan na pa lang ng bata, kumbaga na-discern mo na na gusto ko niyang lakohin. So kailangan ipag-pray po natin na magkaroon po tayo ng spiritual discernment para maiwasan po natin ang self-deception. Amen. Kahit yung mga scammer, kapag meron tayong spiritual discernment, hindi tayo maloloko. Kahit sinasabi nila na magbigay ng 2,000, magiging 5,000. Sister Tess, na marami. Walang tama Sister Tess, yun mo. Pero hindi ko alam kung kung nabawi. Di ba, gano'n sister ko sa eskwela, sa DepEd, maraming naloko dahil sa, mga online na yan. Sumali ka, sister ko, naranaman sa Yoli. Marami, pati rin ako, nirecruit ako ng teacher pero hindi ako sumali. Kaya easy money is dangerous. Hindi po blessing yun. Kahit sino pa man yung magsasabi at lingkod ng Diyos, huwag tayong Amen po ba? Hingi tayo ng spiritual discernment. Pray for spiritual discernment. Sabi ni King David sa Psalm chapter 139 verse 23-24, O Diyos, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at hatid. Yan po yung panalangin ni King David.
Ang isang taong mapanalanginin ay nanatiling bukas sa pagtutuwid. Ulitin ko, ang isang pusong mapanalanginin ay nanatiling bukas sa pagtutuwid. So maganda ito kapag dapat hindi ka ma-pride. Kapag tinuwid ka, magpasalamat ka na lang. Amen. So dito kapag mapanalanginin ka talaga, makita mo yung mapakumabahan. Kapag nagkamali ka at kinorekta ka, hindi ka na magrarason, hindi ka na kung ano sinasabi, kundi amen ka na lang ng amen. Magpasalamat ka kasi ganun. May puso mo pagpasalamat kapag tinutuwid ang isang taong mapanalanginin. So ang conclusion natin is self-deception is spiritual blindness. Tama ito na ang self-deception ay isa itong spiritual blindness. Kahit ibig sabihin ito yung bumubulag sa atin. Kahit nakikita hindi natin nakikita. Kahit nakikita yung kamalian mo ng ibang tao, hindi mo makikita kasi ito yung spiritual blindness. Nabulag ka na. Ang panilang sa sarili ay spiritual na pagkabulag. Ito ay nagiging sanhi ng paniniwala ng isang tao na siya ay ligtas habang naglalakad sa panganib. So ang akala niya dahil umaten sa church, ang tingin niya ay feeling niya ay Christian siya, akala niya ay ligtas na siya, pero taliwas naman ginagawa niya, kaya ang feeling niya, ganun, may mga pagtuturo na ganun na once you save, always save. Kapag tinaga mo si Kristo, Kristiyano ka na daw, kahit gumagawa ka ng masama, kahit backslide ka na, ligtas ka na. So yun po ay, self-deception yun. May mga grupo na ganun nagtuturo sila na once na tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Kahit backslide ka, kahit gumagawa ka ng masama, ligtas ka na. Yun po ay self-deception. Ang tanging lunas ay ang liwanag ng salita ng Diyos. Ayan. The only remedy is the light of God's word, humble heart, and consistent obedience. Para maiwasan po natin ang self-deception, the only remedy is yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung isang mapagpagumbabang puso at patuloy na pagsunod. Hindi lamang tayo makikinig sa salita ng Diyos, kundi mamuhay ayon dito araw-araw. Amen po ba? Maging tapat tayo sa Diyos at hayaan ang kanyang katotohanan na hubugin tayo upang maging tunay na mga alagad ni Kristo. So, kailangan magiging honest po tayo sa ating sarili. Amen. Parin tayo. Kailangan, ayaw ni Lord alam ni Lord kung nagkukunwari ka lang. Di ba may mga Kristiyano na nag-worship sila, umiiyak sila, pero paglabas nila, hindi naman sila sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Yun po ay self-deception. Kailangan magiging honest po tayo kay God. Huwag mong akalain na, huwag mong akalain, okay? Huwag pang magpanggap na ikaw ay malakas. Pero sa loob pala, malakas ka sa labas, pero mahina ka para sa loob. Huwag kang magpanggap na malungkot ka sa labas, pero sa loob, nalulungkot ka. So, kailangan tayo ay magpakatotoo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po, Lord. Ibukas mo ang ating puso kay Lord. Lord, ganito yung aking kalagayan. Mahina ako. Hindi ako masaya. Wala akong kapayapaan. So, buksan lang natin ang ating puso sa harapan ng Diyos. Magiging honest po tayo sa Kanya. Tiyak na kikilos at kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pero kapag mayabang ka, ma-pride ka, hindi kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kundi mararanasan natin yung self-deception. Amen po ba? Bigyan natin ng malakas ang ating Panginoon. Tayo lahat po tumayo.
Panginoon, maraming salamat po sa aming napag-aralan. Thank you, Lord God, na mapanganib pala kapag Lord, meron kaming self-deception, kapag naranasan po namin ang self-deception, Panginoon. Thank you, Lord God, sapagkat pinaalala mo kami na talagang hindi po namin mapagtagumpayan. Hindi kami pwedeng makapagkunwari sa iyong harapan. Parang aklat ang aming buhay sa iyong harapan. Kilala mo kami, Panginoon. Kaya God, buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang mata ng aming puso, Panginoon, na ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Yes, God. We worship you. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, Mesa, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Sing hallelujah. Tayo pa naman sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundin ang iyong salita at ng kababaang loob na tanggapin ang pagtutuwid. Iligtas mo kami mula sa espiritual na pagkabulag at panatilihin, Panginoon, ang dalisay at tapat ang aming puso
sa iyong harapan. Thank you, Lord God. Salamat po sa aming napag-aralan. Thank you, Lord God. Hiningi po namin na bigyan mo kami, O Diyos, ng spiritual discernment para hindi namin maloko ang aming sarili, Panginoon. At hindi kami madaya ni numan, Lord God. Sapagkat sa panahong ito, Panginoon, ay marami na pong mga taong mandaraya. At ayaw namin, O Diyos, na ang sarili namin mismo ay madadaya, Panginoon. Kaya, Lord, hiling po namin na bigyan mo kami ng spiritual discernment, Panginoon. At maging, O God, sa mga bagay-bagay na hindi po namin maintindihan, Lord, sa pamagitan ng discernment of Spirit na ibibigay mo sa amin, hindi na kami magtataka, hindi na kami magtatanong, kundi, O Diyos, alam na namin na bawat sitwasyon, bawat panahon, bawat pinagdadaan namin, Lord, nalalaman namin na meron pong purpose lahat ng mga ito, Panginoon. Kaya salamat po patuloy, O God, na tulungan mo kami na maging honest po kami sa aming buhay, sa aming sarili, para hindi po kami madaya sa sarili naming puso, Panginoon. Kaya, O God, baguhin mo ang aming puso. Baguhin mo, Panginoon, ang aming puso, sapagkat, O Diyos, kung hindi po mabago ang aming puso, ang pusong ito ay mandaraya. Kung hindi po mabago ang aming puso, pwede po kaming mapahamak, Panginoon, at mapalayo sa iyong kalooban. Kaya, Lord God, likhain mo kami, O Diyos, ng bagong puso. Puso na punong-puno ng pagmamahal sa iyo. Puso, Panginoon, na handang magpasakop sa iyo. Puso, Panginoon, na handang maglingkod sa iyo. Puso, Panginoon, na ano man mangyari ay laging nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po sa ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy mong basbasan, lingapin, at gabayan ang bawat isa na ang salita mo lamang ang aming panghawakan. Sa henerasyong ito, Lord God, marami pong mga kabataan, mga tao na nire-reject nila ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng liwanag. Ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng karunungan at kalaman. Kaya, Lord, patuloy po namin panghawakan ang mga salita mo, Panginoon. Kaya salamat po ng marami. Binabalik po namin sa iyong kapurihan, pagsamba, tanging sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ano pa magsabi ng Amen at Amen. God bless po ang bawat sa atin. Ayan. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Ayan. Tayo po idadako na sa ating pagbabalik ng ating tithes and offering. And I believe na pinagpapaala tayo araw-araw ng Panginoon. So, tayo ay magbabalik sa umagang ito. So, inaanyayan ko po ang bawat isa na ibalik ang kanilang tithes and offering sa ating Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Ayan. Announcement po, church, ay patuloy namin kayong ini-invite, mga kapatid, kung malapit lang dito sa church, na umattend sa ating every Wednesday midweek service. At maging sa ating cleaners, every Saturday po ay
patuloy po namin kayong inaanyayahan maglinis dito sa loob at sa labas ng church. Kung yun lamang po at tayo lahat ay dadako na sa ating panghuling panalangin.